ang bakasyon kung walang masarap na chibog. Kaya naglibot po kami para hanapin ang mga ultimate na nakakabusog. Ihanda na po ang sikmura para sa food trip na kakaiba. Kapag magkakasama ang barkada, mas masarap ang kwentuhan kapag may kahalo itong kainan. Pero kung inaakala niyong magastos ang pambarkadang papiesta, papatunayan ng ating mga makakasama na pwedeng mabusog ang buong tropa nang hindi nawawasak ang bulsa. Hello mga kapuso! It's food trip time na naman dito sa Good News! Kasama ang TOP, I am Miko M. I'm Louie Pedroso. I am Adrian. We are TOP. And ang mission natin for today, Isanapin yung mga iba't ibang pagkain na pangbarkada. Pero sobrang nakakabusog, pero magaan sa bulsa. Tara! Let's go guys! Let's go! Unang narating ng TOP Boys ang kainang ito na matatagpuan sa Kalumpang, Marikina. hindi nyo na kailangan dumayo pa ng Batangas para matikman yung authentic na lomi nila. Dahil dito mismo sa Marikina, matatagpuan nyo na yan. Good news dyan guys. Meron silang serving dito na sobrang affordable at sakto sa barkada. Kaya let's go! Let's go! Homie! Ang kanilang ipinagmamalaki, ang gahiganteng Batangas Lomi. Yung Lomi talaga, tiga Marcos Highway kami. Palagi kami pumunta dito kasi masarap siya, nakakabusog, tsaka malasa. Ang pinakakilala sa amin dito ay ang aming Super Lomi at ang aming bulalo. So sa Super Lomi namin, saktong-sakto siya sa pangpamilya at saka sa barkadahan. Kasi kami ay nagsiserve ng mga malalaking serving which is good for 4 to 5. 6 sa sahog kasi kumpleto siya sa rekado, so sulit na sulit siya. Mas malapot daw ang sabaw nito at hindi ito hinahaluan ng gulay. Mas marami rin ang karne at toppings ng Batangas Lomi. Ang noodles pa nito, fresh na ginagawa araw-araw. Hinahaluan din ito ng kaldo o yung pinakulo ang buto at laman ng baka. Para lutuin ito, igisa ang bawang at sibuyas. Idagdag ang laman ng baboy, squid balls at ikyam. Timplahan ito ng toyo. Haluan ang kaldo at noodles at hayaang kumulo. Sa hiwalay na lalagyan, gumawa ng slurry o yung pinaghalong cornstarch at tubig. Ito ang magsisilbing pampalapot ng lomi. Timplahan ng paminta, ibuhos ang slurry at haluan ng binating itlog. Haluin at pakuluin pa ng 2 minuto. Isalin sa bowl at lagyan ng toppings na tokwa, atay at laman ng baboy, Chinese kikiam, pork giniling, chicharon, nilagang itlog, garlic at spring onions. Mas malasa daw ang lomi kung hahaluan ng sibuyas na tinimplahan ng sili, kalamansi at toyo. Ang kanilang super lomi pwedeng paghatian ng 4 hanggang 5 tao sa halagang 165 pesos. Masarap din daw itong samahan ng mainit-init na boneteng Batangas na nagkakahalaga naman ng 5 piso kada piraso. Ay, panalo. Uy, panalo. Amoy Batanggenyo. Hindi. Amoy panalo. Amoy Okay. panalo. Actually, first time ko rin kumain ng noodles na may maraming ingredients. May ikyam, giniling, chicharon. Kaya parang all-in-one na siya. Mga nakain kong lomi, walang giniling, walang kikan. Parang noodles lang. Oo, noodles lang, Oo, tas mga gulay. Ito, ang dami. Kompleto. Actually- total package. Actually, different siya dun sa mga lomi na nakita ko. Kasi sobrang siksik yung mga ingredients nito. As in, hindi mo alam kung ano yung matitikman mo na lasa, pero pag nagsama-sama, biglang masarap. Hindi lang yung lasa, pati yung texture. Parang lahat. iba-iba yung may crispy, may malambot. Yung pag naigman niyo itong lomi, pag nilagyan niyo siya ng toyo, yung sibuyas, tapos yung kalamansi, nag-iiba yung lasa niya talaga. As in, no-complete. Tapos pag inaluan mo pa nito, medyo tatamis ng konti. So hindi siya nakakasawa. Saan ba yun? Ano ba kasi meron doon?
Balita ko, sausage sandwich daw na hindi pangkaraniwan man eh. Uy? And good news, pambarkada pa rin siya. Wait lang, hanap. Kaya lang mahirap hanapin yun eh, no? Saan na ba? Hindi ba ito yun? Ayun pala eh! Tara na! Let's go! Let's go! Out kasi! Sa kainang ito sa Malanday, Marikina, ang kanilang ibinibida, iba't ibang klaseng Hungarian sausage sandwiches na nakabubusog na, sulit pa ang presyo. Yung meat niya juicy. Tapos yung ano niya marami yung cheese. Talagang lasang-lasa yung cheese niya. Okay yung sausage, tapos malasa yung mayonnaise, saka fresh nga ng gulay. Okay sa barkada. Nag-come up kami ng barkada treats para sa mga magbabarkada na gustong kumain, na gustong makatipid. May 3 flavors yung treat A namin, yung Hungarian sausage, chili con carne, cheese sauce, yung may Hungarian sausage na may cheese sauce, at saka yung classic na Hungarian sausage. Sa paggawa ng Hungarian sausage sandwiches, lagyan ng mayonnaise at ketchup ang tinapay. Ilagay ang lettuce, kamatis at pipino. Ipelaman ang Hungarian sausage at lagyan ng chili con carne, cheese sauce, at Manhattan dressing o yung sauce na may halong bawang, sibuyas, butter at olive oil sa ibabaw. Oh guys, hulaan nyo kung magkano tong barkada treat nila na 3 pieces Hungarian sausage with fries and drinks. Ikaw, Louie. Ako, siguro mga 300 pesos. Ikaw, Ed. Small. 350? Sobrang mahal, guys. 250 pesos lang itong barkada treat na to. 250? Kompleto po? Sobrang sulit talaga. Sobra kasi isang piraso yun sa ibang restaurant. Parang 150. 150. Kasi ito, 3 na, may fries and drinks pa. Iba't iba pa yung flavor. May iba pa silang barkada meals gaya ng burgers with fries and iced tea na good for 3. At pasta and chicken meal with iced tea na good for 4 to 5 persons. Hey guys! Nandito kami ngayon sa Buendia! Para tikman ang napakasarap na chicken ng mga Ilonggo na ginawang pang barkada. Kaya let's go, guys! Tara, tara! Sa kainang ito sa Pasay City, pambato sa Barkada Meal Challenge, ang bilaong ito na may 5 pirasong chicken inasal, 10 pirasong puso rice, 5 pirasong lumpiang sariwa, atsara at calamares. Ayun sa manok, ma'am, lasang-lasa talaga yung manok. Yung inasal ang sarap talaga. Matamis-tamis, tamang-tamang pagkaihaw, juicy ang manok. Mesa Inasal came up with the idea of offering this Barkada package to give more value for money. Because we know Filipinos like to go out together as a group, as a Barkada, and they would always want to go for the highest value for money. Ang manamis-namis na Iloilo Chicken Inasal ang bida sa kanilang restaurant. Para gawin ito, isa lang ang pitso o hita ng manok sa ihawan. Kapag medyo luto na, pahiran ito ng cane vinegar na may halong herbs and spices. Ang pang-fiesta meal nilang ito, pwedeng pang 5 tao sa halagang 499 pesos. Wow, dami! Iba, dami. Imagine mo sa ibang restaurant. Ito yung... Louie, imagine mo sa ibang restaurant. Kasi mga restaurant. Magkano kaya yung per meal is 100 each. Tapos chicken and rice, lang siya. yun. Dito ko lang nakita yung ganyan eh, na marami talaga. Usually kasi di ba pag nag-serve sila ng inasal, yung inasal lang mismo, tapos kanin. Oo, scanin yun lang. Ito meron pang mga, anong tawag dun, sa mga side dish. Masarap siya actually yung atsara. Diba? Diba? Actually ako, panahon ng chicken, panahon ng inasal, pero ngayon ako nakatikim ng ganito. And it's good. Di ko alam na may nag-exist na ganitong klaseng inasal. Kasi isa lang yung inasal na alam ko. Tapos ngayon, meron yung matamis-tamis. Yun nga, sabi hindi ko matamis-tamis. Tapos lalagyan mo pa ng toyo, lalagyan mo ng atsara. Nag-mix talaga yung taste. Tapos naglalaway ka. Habang kumakain ka, naglalaway ka pa. Yung pagkalambot, no? Pagka-juicy. Abot hanggang buto, men. Parang pwede mo kainin yung buto. Sobrang sarap niya. Masama mo lahat ng vegetables na sa loob.
Bagay na bagay yung sauce. For only 499. 499. So it's for 5 people, only for 499 pesos. Pwede rin daw na samahan ng pansit at fried lumpiang ubod ang inasal set meal. Meron ding pang 10 tao na 999 pesos ang presyo. Kaya sa susunod na magkayayaan, hindi na mauubos ang panahon nyo sa paghahanap ng makakainan at mas mahaba ang oras para sa kwentuhan.